Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli si Katambay Manong po para po magkomento pong muli sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat mga katambay. Ito po, umpisa na po natin magkomento mga katambay, mga kababayan. Sa kabila po ng pinasabog po at talagang hindi na nakatiis ang agila ng Mindanao. Talagang napakarami po natin natuklasan mga kababayan dito po sa talagang nangyaring sinasabi nga pong nagamit at nabudol ang ating Vice President at ang pamilya Duterte. Pero sa kabila nun mga tambay, nahandito po yung sinasabing mga tagapagtanggol naman po ng institusyon sa pangunguna po ng institusyon po ng Kamara. Ipinagtatanggol po, siyempre po, ang administrasyon. At talagang dito pa rin po nila dinadala mga katambay, mga kababayan. Saan po? Sa pondo po ng Vice President. Lalong-lalo na daw po sa mga confidential fund, mga katambay. Pakinggan po natin ang isang congressman, mga katambay. Ito po ang talagang puspusan po ito. Talagang hinahanapan po ang Vice President para ma-impeach. Ito po si Representative Chua, mga katambay, at ang kanyang mga kasamahan. Pakinggan po natin ang pilit po niyang talagang sinisiksik po ang issue tungkol po sa pondo sa confidential ng Vice President. Komentuhan po natin mga tambay. Pakinggan po muna natin. Hindi po natin malaman kung saan po napunta yung 15 million sa paggamit po ng confidential fund ng DepEd. Isa po yan. Pangalawa, ano po yung mga nirentahan nila ng mga safe houses na worth 1 million in 11 days. So ako tingin ko po, hindi mo naman po kailangan maging abogado para makita po ninyo na medyo may problema itong mga issue na to. Ipaliwanag ang mga kontrobersya kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at maging ng Department of Education o DepEd nang siya pa ang namumuno rito. Yan ang panawagan ng mga leader sa Kamara kay Vice President Sara Duterte matapos nitong magbitiw ng matitinding salita laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Representative Dong Gonzales, pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito kaya dapat ay direkta itong sagutin ni VP Duterte. Kwestiyon ng mga kongresista ang paggastos ng nasa 16 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President para sa renta ng safe houses mula December 21 to 31, 2022. Sinisilip din ng House Good Government and Public Accountability ang paggamit sa Youth Leadership Summit event ng Armed Forces of the Philippines para i-justify sa Commission on Audit ang paggastos ng nasa higit 15 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education. Ito ay kahit inamin ng military officials na nanguna sa event na wala silang natanggap na pondo mula sa DepEd. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, sa halip na sagutin ang mga seryosong aligasyong ito, ay inaatake umano ng pangalawang pangulo ang ibang tao. Sinabi rin ni Dalipe na dapat managot si VP Duterte sa umano'y pagbagsak ng education system sa bansa sa ilalim ng kanyang liderato at umano'y maling pangasiwa sa pondo ng bayan. Para naman sa chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability na si Representative Joel Chua, posibleng makakita ng batayan para sa impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo kung hindi nito masasagot ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Ang House panel ang nag-iimbestiga sa sinasabing questionabling paggamit ng pondo ng OVP at DepEd ng kalihim pa nito si VP Sara. Well, kung hindi siya nagpapaliwanag, medyo damaging at saka medyo mabibigat po yung nangyari po sa hearing kahapon. Kaya kailangan maipaliwanag po nila to. As to the ground, posible po. Naniniwala rin ang kongresista na posibleng diversionary tactic lang ang ginagawa ni VP Duterte kaya hindi nito sinasagot ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Nanghinga naman ng reaksyon tungkol sa nangyaring House hearing kahapon. Sinabi ni VP Duterte na hindi niya napanood ang pagdinig, ngunit iginiit niyang naghahanap lang ng maidadahilan ang mga kongresista para siya ay ma-impeach. Kaya ako hindi sumasagot doon sa kanila kasi ang ginagawa nila, sila na yung nag-audit. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit
ano yung documents para sa mga expenditures. So, sinabmit namin yun. And in fact, nakikita nila yun kasi sinubina nila lahat ng documents. The thing with the hearing is kung makikita mo kahapon na kahit anong sabihin ng tao na nakaupo doon, ng research person, kukontrahin siya noong nagtatanong. Walang tamang sagot sila katanggapin. Kahit yung COA na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Kasi bakit ba? Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila mag-impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So, ang ginagawa nila dyan, nag-fishing sila na nag-fishing, hanap sila ng hanap. Sinabi rin niyang ibinigay nila lahat sa Commission on Audit ang lahat ng kailangan dokumento kaugnay ng ginastos na pondo at normal sa mga ahensya ng gobyerno ang gumastos ng milyong-milyong halaga kada araw kaugnay ng ipinatutupad na mga proyekto. Unang-una, nag-explain kami lagi sa Commission on Audit kung paano ginastos yan. Lahat ng hiningi ng Commission on Audit, binigay namin. We fully cooperated and participated and submitted to the Commission on Audit with regard to the confidential funds. Alam niyo, hindi nakakapagtataka sa gobyerno ang gumastos ng millions araw-araw. Kami doon sa DepEd noon, pumipirma kami billions in one day para maglabas ng pera. So, hindi nakakapagtataka ang 5 million, 10 million in a day. Pirma lang yan. Tapos lalabas na yung pera. Ibabayad na yan kung saan yan ibabayad. Tungkol naman sa aligasyong may padulas umano siya sa mga empleyado, ito ang tugon ng pangalawang Pangulo. Yung envelope na yan, naantayin natin yung next hearing. Kasi hindi pa siya enough eh. Ang gusto nila kasi palabasin sa mga tao, yung envelope na yan, galing sa, yung pera na yan, galing sa confidential funds. Para sa akin, kulang pa siya. So, inaantay ko yung next hearing bago ko pag-usapan yung envelope na yan. Sinabi rin niyang bilang vice-presidente, alam niya na maaari siyang ma-impeach at batid niya rin kung ano ang impeachable offenses. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Yan, tama po yun mga katambay. Isang abogado po ang ating Vice President. Alam niya po kung paano po ang impeachment at alam niya rin kung paano siya ma-impeachment. Kaya po lahat po ng galaw ng Vice President, talaga po nasa ayon po yun at pinag-aaralan po mabuti po yun. Mga katambay, di po ba? Kaya dito po sa sinasabi po ng mga congressman at ito nga si Congressman Chua at ng kanyang mga dabarkads mga katambay, talaga pong hinahanapan na lang po. Hinahanapan na lang po talaga nilang ground para po ma-impeach talaga. Kasi yun lang po ang kailangan po nilang gawin eh. Di po ba sabi ng Vice President, mga katambay, ano po, hirap na hirap po sila makahanap para po yung sinasabi pong ground o kaso dito po sa Vice President para po ma-impeach. Hirap na hirap po. Hirap na hirap. Ilang taon na po? Magtatatlong taon na po. Di ba? Halos dalawang taon na po pala mahigit, mga katambay. Di ba? Binabakbakan dahil dyan sa confidential fund. 2 taon na po. Di ba? 2022. Di ba? Anong petsa na po tayo ngayon? Di ba? Pero hirap na hirap pa rin sila. Saan po nila dinadala? Sa confidential fund, sa pondo ng DepEd. Pero yung sinasabi nga ng BP Sara, nag-o-audit na po sila. Auditor na po. Sila na mismo nag-o-audit. Hindi po nila trabaho yan, mga katambay. Trabaho po ng COA yan, ng Commission of Audit. Di ba? Commission of Audit po may trabaho niyan. Hindi po itong mga congressman. Di ba? Doon ka magtatake. Sila mismo. Sila na nagbibigay ng konklusyon. Di ba? Nagpapakakuha na rin po COA ang ating mga representative. Kaya nakapagtataka po eh. Talagang isa lang po nakikita natin dito, komento na inyong lingkod. Yung layunin po talaga, demolition job. Di ba? Bakit ko nasabi mga katambay? Isa lang po ba? Isa lang po ba ang naglilingkod? Isa lang po ba ang politiko sa ating bansa? Vice President lang po ba ang politiko sa ating bansa? Wala po ba mga senador?
Wala po bang mga congressman? Wala po bang presidente? Hindi po ba sila humahawak itong mga ito? Wala po ba itong hinahawakan confidential fund, intel fund, at pondo, budget? At yung sinasabi po na laking-laki sila ron sa nagagastos ng Vice President sa mga proyekto. Pinaliwanag niya. You know, natural po sa gobyerno gumastos po ng mapakalalaki. Di po ba? Dahil ito po, meron po silang pinaglalaanan, pinag-uukulan. Di po ba? Talagang yung mga bayarin. Di po ba? Sinabi ng Vice President eh. Di ba? Napatunayan din po natin yan, mga katambay. Di po ba? Dahil mismo sa mainstream media, ano po sinasabi? Pagka may event pong ginawa, mga ayuda. Ayuda. Magkano po gumastos ang speaker sa ayuda, mga katambay? Kasama po ang DSWD. Magkano po? Bilyon sa isang event. Daang milyon po ang ginagastos, mga katambay. Kaya natural po sa gobyerno yun. Sinampol ko lang po, mga katambay. Napaka-unfair naman po dito sa sinasabing mga congressman na ito, mga katambay. Talagang ginagawa pong tanga at bobo ang mga Pilipino. Di po ba? Dahil nga, talagang gusto mo lang pabagsakin yung trabaho po na inahanap po kasi ng mga Pilipino sa ating bansa. Yung magtatatlong taon na po sila o halos 3 taon na po, mga katambay. Wala po silang natatrabaho sa ating bansa. Itong mga congressman na ito. Isama na natin ang mga senador. At lalo ang Pangulo. Di ba? Kaya nga sabi ng Vice President, di ba? Kanina lang, kahapon. Ano sabi ng Vice President? Huwag na tayong umasa. Magtatatlong taon na ang Pangulo. Yung sinasabi pong build better more, hindi na natin naasahan yan. Gurami na lang po. Gurami. Kakunti lang po. Kung meron man, kakatiting lang po ang magagawa ng Pangulong Marcos, mga katambay. Kasi yung proyekto po, pinaghahandaan po yan. Katulad po ni dating Pangulong Duterte. 6 na taon po yan, mga katambay. 6 na taon po pinaghandaan yan. At dire-diretso po, di ba? Hindi po namulitika ang Pangulong Duterte, ang dating Pangulo. Hindi po siya namulitika. At pati po ang mga congressman at senador, hindi po namumulitika katulad ngayon. Kaya marami pong natatrabaho. Ang nangyayari po kasi ngayon, puro pamumulitika ang ginagawa nila. At napakalaking korupsyon po ang natutuklasan. Lalo po dito sa institusyon ng Kamara. 2 tao lang po humahawak dyan. Ayon po sa Vice President. Ang Speaker at ang Saldico. Di ba? At natuklasan din po natin na napakalalaking pera po. Ang ipinapatong po dyan, extraordinary. Di ba? Bilyon. Kaya nga po natuklasan yan eh. Natuklasan po natin, di ba? Mga kababayan ko, yung pinaputok ng Vice President, di ba? Ilang bilyon ang nilalagay po ng speaker at saldico na extraordinary po. Tapos ngayon, ang Vice President po ang papuputukin nila. At talagang tatamnan nila ng mga issue. Pero kumpleto po sila. Sumasagot po sila sa COA. Kasi po, ang may karapatan lang po, mga katambay, sa totoo lang, ang pwede lang po talaga na lisensyado dyan, COA, sila po ang Commission of Audit, sila ang mag-audit. Hindi po ang Kamara. Hindi po trabaho ng Kamara ang mag-audit. At isa pa, pamumulitika po, mga katambay. Bakit ka pupunta riyan? Ikaw ay pinupulitika at sinisiraan ka lang riyan. Di ba? Lahat po ng mga kailangan po ng Commission of Audit, nagpapasa po, nagkukomply po ang Vice President, mga katambay. Pero ang tanong natin, ito po bang mga congressman na ito? Katulad po nito si Dalipe, saka si Chua, at yung kanyang mga kasamahan. Nagkukomply po ba ito sa COA? Sinabi po ba? Naririnigan po ba natin, mga kababayan, mga katambay? Itong mga congressman na ito, nagpapasa po ba ito sa COA ng kanilang mga liquidation with receipt, with resibo? Meron po ba tayong narinigan? At ganun din po ang speaker, lalo po ang speaker. Marami pong issue pumutok sa speaker, lalo po yung kanyang travel fund. Bilyon daw po yan. Bilyon ang travel fund. Kaya nga po nagkaroon ng issue dyan, yung stasyon ni Kibuloy, di ba? Dahil dyan sa issue na yan. Confidential fund, travel fund, extraordinary fund nila. Di po ba? Nawala ng prangkisa. Di po ba, mga katambay? Dahil doon sa mga issue na tuklasan. Dahil yan po, talagang meron po tayong isang makabayang vlogger ang nakatuklas po niyan. Di po ba? Si Sasot Rogandos.
Di po ba? Natuklasan niya ang ginawa po ng dating senador Lacson na talagang very special po ang ginawa nilang batas para sa kanila na hindi sila basta-basta pwedeng i-audit ng COA. Napaka-special mga katambay. Napaka-special nila. At talagang napakarami pong sikreto po nitong dalawang institusyon na ito. Ang Senado at Kamara. Bakit po? Di po ba? Wala po tayong naririnigan dyan. Wala po tayong napapanood. Meron po bang public hearing? Ang budget po nila, lalo ang speaker. May public hearing po ba ang budget ng speaker? Kung magkano po ang budget niya sa loob ng 12 buwan lamang. Ganon din po si Mr. Chua, si Congressman Chua, at lahat ng congressman. 300 plus po. 300 plus ang ating mambabatas kasama ang party list. Meron po ba tayong nabalitaan? May public hearing po ba pati mga senador? Mga kababayan ko? Di po ba wala? Ang lagi lang po may public hearing. Di po ba? Yung mga ehensya ng gobyerno. Di ba? Magmula sa presidente, vice president, hanggang sa mga departamento. Di po ba? Mga DSWD na yan. Di ba? At marami pang ahensya na may public hearing pinag-uusapan. At sila po ang nag-hearing yan. Ang mga congressman. Pero, sino naman kaya nag-hearing sa kanila, mga tambay? Para malaman po ni Kamanong at ninyo, mga kababayan ko, na nakikita po natin, na pag-uusapan sana natin ngayon na ang budget ng speaker nitong 2025 ay ganito kalaki. At ganito rin kalaki ang confidential ng speaker. Ganito rin kalaki ang kanyang extraordinary. At ganito rin kalaki ang kanyang travel fund. Di po ba? Sana napag-uusapan natin eh. Kaya lang, wala. Di ba? Hindi kasi nakalagay o hindi pinakita sa mga Pilipino dahil walang public hearing. Sila-sila lang. Sila-sila lang mga tambay. Closed door meeting lang. Tapos na ang budget nila. Ganyan po ka-special itong mga ito. Pero, hindi po magtatagumpay ito eh. Dahil mismo pinaliwanag lahat ng Vice President kung ano po talaga ang totoo. Di po ba? Itong mga politiko na ito, itong nasa institusyon ng Kamara, mga katambay, wala po ito. Walang saysay po ito. Paninira lang po ito, komento na inyong likod. Paninira lang. Isang demolition job to, mga katambay. Bakit? Di po ba? Mismo, lahat ng comply, lahat ng hinihingi ng COA, lahat ng kailangan ng COA, naibigay na po. Tanging komisyon lang po ng COA ang may karapatang mag-audit po sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Hindi po ang Kamara. Ang Kamara lang po ay nagre-revisa. Di po ba? Sa budget na kailangan ng mga departamento katulad nila. Isang institusyon na kailangan din po nila ng pondo. Pero yung paggastos po ng pondo, karapatan po ng COA yon. Abogado po ang Vice President. Alam niya po ang kanyang ginagawa. Ayon po sa batas. Nasa batas po yun, mga katambay. Sa COA siya magko-comply. Ngayon, kung may nakikita po, komento na inyong lingkod, pulaan nyo si Kamanong. Pwede nyo naman po pulaan eh. Kung mali po ang sinasabi ni Kamanong, tatanggapin ko po yung mga katambay, mga kababayan. Tatanggapin ko po yun. Pero yung sa aking malit na kaalaman, ito po, kung talagang nakikita nyo po corrupt at maraming ninakaw, ayon sa inyo, Congressman Chua, bakit hindi nyo dalhin sa Sandigan Bayan? Napakarami pong politiko. May nakulong nga riyan. Ilan ang nakulong? Di ba? Hinatulan ng Sandigan Bayan ng korupsyon, pantarambong. Di po ba mga kababayan, mga katambay ko? Di ba? Kung talagang itong mga congressman ito, magtatatlong taon na, 2 taon nyo nang binabakbakan ng confidential fund ng ating Vice President, bakit hindi nyo dalhin sa Sandigan Bayan ng makulong ang Vice President? Katulad na nangyari po, di ba? Nakulong sila Jinggoy. Di ba? Si Ramon Revilla Jr., si Bong Revilla, di ba mga nakulong? At kasama rin po, di ba, si dating Senador Enrile, na ngayon Secretary po ng Pangulo, di ba? May mga korupsyon na involved. Di po ba? Mga lingkod bayan po yung mga yan. Di po, bakit po kailangan pong dalhin sa Kamara kung talaga sinasabi nyo napakaraming ninakaw at talagang hindi maipaliwanag ang pondo, ang pera ng bayan. Bakit po kailangan dyan pag-usapan? Kasi may halong pamumulitika ginagawa nyo. Yung sinasabi nga ni Kamanong,
yung ginagawa nyo sa Kongreso, eh, one-sided lang po kayo. Di ba? Hindi po kasi tanga, bobo ang mga Pilipino. Di po ba mga tambay? Tanging Vice President lang ang hinahanapan nyo na korupsyon. Yung kanyang 125 million, samantalang ang budget ng Pangulo, yung kanyang Intel at confidential fund, eh hindi bababa, pataas ng 4 billion, pataas ha. Hindi bababa ng 4 billion. Gigil na gigil kayo rin sa pondo na nagkukomplied sa COA yung 125 million pero wala kayong say. Hindi nyo man lang inaalam kung paano ginagastos ng Pangulo dahil galing-galing yung hanapan ng gastos kung paano ginastos ng Vice President yung pondo niya. Samantalang yung Pangulo, gurami lang isa Vice President, kakarampot. Samantalang sa Pangulo, billion-billion. Wala man lang kayong question, mga congressman. At hindi nyo rin tinatalakay, hindi nyo rin niimbestigahan yung flood control na pinagmalaki ng Pangulo ng SONA. Ginagastusan po ng 1 billion mahigit per day. Di po ba? Nasaan po yun, mga congressman? Kaya hindi kayo pupuntahan ng Vice President dahil nga namumulitika lang po kayo. Kung talagang kayo'y makabayan at talagang korupsyon ang gusto niyong suyurin o talagang tuklasin, unang-una pong maraming korupsyon sa institusyon po ninyo. Diyan po kayo mangalkal, baka mismong ikaw, Congressman Chua, ikaw mismo magpapatunay na may korupsyon dyan sa institusyon mo. Baka ikaw mismo meron. Meron kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Diyan pa lang, makakakuha na kayo ng isang damukal na korap na politiko, di umano. Diyan sa institusyon ng Kongreso at Senado. Napakarami po dyan, mga katambay. Kaya dito, lalo nyo po lang ginagalit ang mga Pilipino. Ginagalit nyo lang po ang taxpayer. Pinasusunod nyo kami sa gusto nyo. Sinasabi nyo po ang Vice President ay isang korap. Samantalang nagkukomply. Lahat ng kailangan ng COA, binibigay nila. May mga resibo kung paano nila ginastos ang pondo nila. Samantalang kayo, lahat kayo, 300 plus. Nada. Wala kaming alam kung paano nyo ginastos. Kasama ng speaker. At ang mga senador, pati Senate President. Ano yun? Sikreto? Naka-envelope? Naka-envelope? Ganon? Hindi pwedeng makita na Juan de la Cruz. At ganon din po sa Pangulo. Napakalaki po ng pondo ng Pangulo. Billion-billion po, mga katambay. Kaya dito, makikita po nito, mga kababayan, ito po mga politiko na ito, lalo po yung mga nakakapanood po sa atin, kahit maliit pa lang ating channel, maging matalino na po tayo, mga kababayan, kung ganito pong klase na sasabihin po nila sa atin, itong mga congressman ito, kung kani-kaninong distrito ito. Katulad po nito, si Congressman Chua, Maynila po ito. Ano po ang nangyari sa Maynila ngayon, mga katambay? Ano nangyari? Malalaki po pondo nito, mga congressman na ito. Malalaki po pondo nito. Million po ito. Baka daan-daang milyon pa yata ang pondo nito. Pero ano itsura ng Maynila? Di ba? Napakarami squatter. Isang damukal ang krimen, ang kriminal. Isang damukal ang mga drug addict, drug lord, drug user, di ba? At number 1 po ang syudad ng Maynila. Ang index po sa buong Southeast Asia. Number 1 po sa krimen. Pero napakagaling pong magsalita ng isang congressman ng Maynila. Si Congressman Chua. Kasama niya po dyan si Congressman Abante. Atras Abante, mga tambay. Ikumpara mo sa isang vice president na ang kanilang syudad ngayon, ubod ng ganda, safe, hindi na nalalayo sa Makati, sa malalaking, sa magagandang syudad. Sila, dati silang sinasabing worst city po ang Mindanao, lalo ang Davao City. Sa dami po ng terorista, NPA at masasamang loob noong mga panahon po na nag-uumpisa po ang dating Pangulong Duterte. Pero nalinis. Nalinis po ang Mindanao. Ngayon, progresibo. Di po, napakaganda na ekonomiya nila ron. At ang mga tao ron, safe. Safe ang mga tao sa Mindanao, lalo sa Davao City. Pwede maglakad sa gabi na walang mangre-rape sa iyo, walang mang-hold up sa iyo. Sa Maynila ba, pwede mong gawin yon?
Maglakad ka ng gabi, madaling araw. Mga katambay, delikado ka ron. Di ba? Dahil maraming durugista ron, maraming adik, maraming mandurukot, di ba? Maraming kriminal. Di ba? Tapos pagkakatiwalaan ng mga Pilipino itong mga tao na ito, komento lang ni Kamanong, isang tsuwa, kasama na yung Abante at marami pang congressman. Wala po kayo achievement. Wala po kayo achievement, lalo sa inyong mga city o syudad. Di ba? Dahil hindi na, nakakahiya rin kasi, no? Napagkukwentuhan lang natin mga kababayan. Nakakahiya po kasi. Bakit? Sentro pa naman ng Pilipinas. Capital ng Pilipinas, Manila. Pero ang Manila, bulok, mabaho, isang damo ka lang kriminal, drug addict, drug lord, mga tambay. Kung hindi pa nga dahil sa dating Pangulong Duterte, mabaho pa yan yung Manila, mabaho. Dahil yung ginagawa pong taian yung dagat nila riyan Di ba? Yung Manila Bay, taian po yan. Napakabaho po niyan. Capital po ng Pilipinas yan. No? Naawa lang po si dating Pangulong Duterte. Kapitolyo ng bansa, Manila. Pero napakabaho, puro basura. Ang daming tae. Excuse me po sa mga kumakain, mga katambay. Di po ba? Pati po ang Ilog Pasig. Ilog Pasig. Isang taga Mindanao ang naglinis ng mga dumi nyo. Mga dumi, mga tae nila, mga tamay. Mga taga Pasig, taga Maynila. Di ba? Isang Duterte lang nakapaglinis. Pero sa kabila nun, ano po ang ginagawa ngayon? Nung nilinis po, puro batikos. Yung presidente na nagtrabaho ng 6 na taon, nilinis ang dumi nila. Nilinis ang mga droga sa kanilang mga barangay. Ito pa ngayon ang pinasasama nila, mga katambay. Kaya nga, gamit na gamit. Nagamit lang ang pamilya Duterte. Ginamit lang po nila. Di ba? Yun ang sabi ng Vice President Ginamit nyo ako, binudol nyo ako, pero ngayon, pinababagsak nyo ako. Pagkatapos nyo ako gamitin, pagkatapos nyo kami budulin, ang iginanti nyo, yan, siraan kami, pabagsakin kami. Kasama pa ang pagpapalibing ng magulang ng ating presidente, ang dating Pangulong Marcos Sr. Sa sama ng loob ng Vice President, ano sabi ng Vice President? Ano sabi niya? Sa sama ng loob niya kay Senadora Amy. Diba? Darating ang panahon, kung siya nga lang daw ang masusunod, darating ang panahon, gusto niyang ipahukay sa sama ng loob niya sa nangyari sa kanya. Diba? Sa nangyari ngayon sa pamilya niya. Mismo ang tatay niya gustong ipakulong sa international, sa ICC. Hindi po ba? Napakasama ng loob ng ating Vice President. Kaya niya nasabi yun. Gusto niya ipahukay at itapon sa West Philippine Sea ang dating Pangulong Senior. Tanging ang dating Pangulong Duterte lang nakapagpalibing diyan, mga katamay. Pero sa kabila nun, walang utang na loob. Di ba? Nakakahiya lang po. Kasi tayong mga Pilipino, likas sa atin Likas po sa Pilipino ang marunong tumanaw ng utang na loob. Ganyan po ang ating lahi. Ang lahi po ng Pilipino, marunong tumanaw ng utang na loob. Di po ba? Mababait ang Pilipino. Di po ba? Bakit pagdating sa pamilya Marcos, nagtatanong lang si Kamanong, walang utang na loob tayong nakita? Di ba? Walang pagpapasalamat man lang. Ang iginanti po. Ganito po ang ginanti nila ngayon. Tamnan po ng mga issue, tamnan ng mga korupsyon, pasamain yung mga proyekto na napakaganda, nakatulong sa mga normal na tao katulad ni Kamanong, sa pamilya ni Kamanong, lalo yung war on drugs. Ang magagalit lang naman dyan, di ba? Karamihan po, inaapektuhan po. Lalo po yung mga tumangkilik po riyan. At lalo-lalo na siyempre, yung mga iskalawag na mga pulis. Nasangkot po riyan. Talagang ganun po mga tambay Kaya dito po, nakikita natin, gising na po tayo mga Pilipino, mga katambay, mga kababayan ko. Gising na tayo dito sa pinaggagawa po ng institusyon ng Kamara at Senado. Ngayon, kahit anong sagot po, sumagot kayo na sumagot. Nakahanda po ang Vice President. Ngayon pa, ginalit nyo ang agila ng Mindanao. Ngayon, makikita nyo po kung paano po ang galit, ang bangis ng Mindanao. Lalo po, babae pa ang Vice President. Babae pa yan. Hirap na hirap kayong pabagsakin ng isang babae. Ang agila ng Mindanao. Dahil
Kumpleto po kasi ang Vice President. May mga hawak po siya. Dokumentado. Kaya nga iniintay niya lang eh. Iniintay niya lang yung ibang issue dahil may hawak siyang pruweba. Kumpleto. Kamukha nung ginawa po, di ba? Yung ginawa nilang pagdagdag ng pondo ng DepEd na ilang bilyon, napakaraming bilyon. Dokumentado po yun. May hawak po ang Vice President doon. Yung proposal budget niya ng 2023, 2024 o 2022 o 2023, dinagdagan po ng bilyon-bilyon ni Saldico at ng speaker. Meron po siyang hawak na ebidensya ron, mga katambay. Kaya mahirap po. Kahit po paninira ng itong mga congressman, kumpleto po ang Vice President. Magaling pong abogado yan. Kaya yan, sasagot lang po yan. Lahat ng kanilang bintang at kasama po sa paninira yata ang mainstream media, magkukumplay po. Hindi po magkukumplay yan sa Kamara. Hindi po nila trabaho yan. Hindi po sila COA. At unang-una, hindi rin sila huwes. Hindi sila korte. Hindi sila NBI. Di ba? Ang tamang proseso, banatan nyo si Kamanong kung hindi totoo. Mali si Kamanong. Di po ba? Ang tamang proseso ng pondo ng gobyerno, ang may karapatan lang po dyan, di ba, mag-audit. Sino po? Ang Commission of Audit. Hindi po ang Commission of Congress. Wala po sa batas yan. Di ba mga tambay? Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating maliit na tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po mga katambay sa mga nagla-like, share, subscribe at syempre po sa mga nagko-comment. Maraming salamat po. At nagugustuhan nyo po ang ating maliit na tambayang makabayan. Maraming salamat po. Na-appreciate ko po mga katambay ang inyong mga comment. Kaisa nyo po ako mga katambay, lalo sa pagbabago ng ating bansa. Kailangan natin ng isang agila. Muli po mga katambay, paalam sa muli. Ingatan nawa. Bye-bye.